Mga kababayan, magandang buhay. Yan, alam niyo ba kung ano yung mga dapat na pag-ingatan ng ating presidente, no? Ferdinand Marcos Jr. Kasi yun po yung sinabi ng Lord sa amin kanina. Nagtanong ako sa Lord, Lord, anong gusto niyo pong ipanalangin namin? So, yun, nagsabi na naman siya kung ano yung dapat na ipanalangin para sa ating presidente. Ayan. Ito po yun. Pero bago yun, kung hindi ko pa kayo subscribe, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Ano po, sa YouTube. Pero kapag po sa TikTok, Gloria Cristian Villanueva po. Mag-comment po kayo, mag-like, mag-share, subscribe. And better press the notification bell para kapag meron pong video ang Lola, mananotify po kayo. Yan. Tayo po, laging sinasabi ng Lord na ipanalangin niyo ang inyong presidente, Ferdinand Marcos Jr. Eh yan pala, ito ngayon yung gusto niya ipanalangin, no? Sabi niya, number 1, no? Kinakailangan ipanalangin niyo na inyong presidente ay maging napakaingat sa mga desisyong gagawin niya sa araw-araw. Yun. Tama naman, di po ba? Eh, paano kung kamali siya ng desisyon? Katulad niyan, ano ba yung pinagdesisyonan niya? Natanggalin sa sa National Security Council ang ating Vice President. Ano po? Eh, para sa akin, dapat lang. Eh, pagbataan ka ba naman ng buhay? Patayin niyo. Sabi ni Sarah, patayin niyo. Si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si ano pangalan nito, si Martin, no? Valdez. Anyway, eh kung ganyan naman vice president mo, eh dapat tanggalin mo na talaga, di ba? So ayun, kailangan magkaroon ng katalinuhan sa kanyang ginagawang desisyon, maging maingat ating presidente. Napakahalaga po. Isang stroke lang ng kanyang pen, no, sa paglagda. Napakahalaga. So, yun daw, number 1, panalangin natin maging maingat ang ating presidente sa kanyang mga decision sa araw-araw. Yun. Pangalawa, ito yung sinabi niya. Sabi niya kasi, bakit daw kailangan yung napaka-ingat na pagdedesisyon? Kasi napakasensitibo ng kanyang papel na ginagampanan, no? Bilang pangulo na ng ating bansa, no po? Napakasensitibo. Sa pangalawa, sinabi niya, kinakailangan maging matalas ang kanyang isip. Hindi lamang isip, kundi yung kanyang pakiramdam, no? Alam niyo kung saan? Sa mga taong mga nakapalibot sa kanya, nakapaligid. Kailangan maging matalas yung kanyang isip, matalas ang kanyang pakiramdam, no? Para hindi siya mapaglalangan, no? Hindi siya maloko ng mga taong nakapalibot mismo sa kanya. Eh di po nga, nung araw, bago-bago pa si President sa kanyang pwesto bilang presidente, sinabi na ng Lord, may mga taong nakapaligid sa inyong presidente na sa halip na makatulong ay magiging sanhi pa ng problema sa kanya. O yun nga, di ba? Nakapalibot, pinaka-close pa niya si VP Sara, magka-abresyete pa sila ganyan, ganyan. Tapos yun pala, yun ang sasabihin sa kanya, gusto niya yung pagutan ng ulo, gusto niya ipapatay, ganyan, ako po. Anyway, so hindi lamang po yun, no? Marami pang nakapalibot sa kanya. Maaring nagsasamantala sa posisyon, no? Kaya yun po, kailangan po natin ipanalangin na ganyan ating presidente. Dahil kung hindi, mapapahamak ang presidente. Pero praise the Lord, dahil kasi sinabi ng Lord, ipanalangin ninyong
magpatuloy siyang nakikinig at sumusunod sa akin, sabi ng Lord. Sa mga alituntuning ibinibigay ko sa kanya kapag siya ay dumudulog sa aking paanan. Sa ating presidente, no, dumudulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tapos kailangan makinig siya at sumunod. Yun, sa alituntunan na binibigay ng ating God. Abay, napakagaling naman, di po ba? Dahil ang ating God na dinudulugan ng ating presidente, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nakakaalam ng lahat. No po? At lagi siyang sinasamahan. Kasi omnipresente siya. Katulad ng kanyang mga anak na sinasamahan din niya, di ba? Yun. So, yun po. Yun ang dapat natin ipanalangin para sa ating minamahal na presidente. Ano po? At yun po yung sinasabi niya kasi sa 1 Timothy 2, sabi dito ay, una sa lahat, ipinapakiisip kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ayan, ganon. Panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Tapos sabi niya, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng tahimik, mapayapa, at makadiyos at marangal. So, yun po yung nais natin sa ating bansa, di po ba? Mapayapa, maunlad, no po, makadiyos, no? Yun. At napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng ating presidente. Kaya, yun palaging pinapapray talaga ng Lord, ating presidente. Sabi niya sa akin, anak, tinatalaga kitang tagapamagitan para sa inyong presidente. So, ako po yung intercessor ng president. Ayan. Amen po ba? So, yun po maganda kapag tayo po ay nakikinig sa Lord, no? Sabi niya, ang aking mga tupa ay nakikilala aking tinig at sumusunod. Yan. Sumusunod po ba tayo sa ating Panginoong Jesus? No? Napakahalaga po nun dahil siya po ang ating dakilang tagapayo. Dakilang prinsipe ng kapayapaan. Yan. So, ito ngayon ang yung lola, no? Kung ano tawag dito, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. So, bago po ako magpaalam, paalala ko po sa inyo, no, na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone.